Angelica Elizabeth Zambrano Mora. May edad na 18. Tinanggap ko ang Panginoon nung ako'y 12 taon. Ngunit wala ni isa sa aking mga kaibigan ang ebangelista at pakiramdam ko nagmukha akong kakaiba. Kaya dahil doon, lumayo po ako sa Diyos at namuhay sa kasamaan. At dumating ang araw na hinila ako ng Diyos papalabas doon. Pagdating na aking 15 kaarawan, nakipagkasundo ako sa Panginoon na bumalik sa Kanya. Ngunit naging pabago-bago ang aking isip. At dahil doon, dumating sa punto na pinagsabihan ako ng aking ama at sinabing, hindi mo kailangan maging ganyan, anak. Hindi mo kailangan maging katulad nila. Hindi magandang tignan at ito'y mali. Ngunit dahil malayo nga ang loob ko sa Panginoon, ang naging sagot ko ay, ito ako at kung paano ko gusto. Walang sino man ang pwedeng magsabi kung ano ako dapat. Kung ano ang dapat kong gawin, o kung paano ako manamit o kumilos. At ang naging sagot ng aking ama ay, ang Diyos na ang bahala sa iyo. Siya ang magpapabago sa iyo. At pagdating ng aking 17 na kaarawan, tuluyan akong bumalik sa Panginoon. Lumapit ako sa Kanya at humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Nagsisi ako at nagbalik loob sa Kanya. Inimbitahan ako sa 15 araw na pag-aayuno. Hiniling ko sa Kanya na baguhin ako. Humingi ako ng senyalis mula sa Panginoon na kung tinatanggap niya ako, na kung narito siya para sa akin, na gusto kong kausapin niya ako at magparamdam sa akin. Pero lumipas ang mga araw na wala siyang paramdam, na walang paramdam galing sa Kanya. Ngunit bago matapos ang 15 pag-aayuno, narinig ko ang Kanyang tinig at nagkaroon ng isang pangitain sa mga salita na nakasulat sa Jeremiah 33:3 na tumawag sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangalalaman. Nagdasal ako at sinabing, Panginoon, para sa akin ba yun? Inilihim ko po ang mensahe ngayon at hindi magsabi sa iba. Pinabulayan ko ang mga salita ng Diyos na kung ang tumawag sa akin, na ibig sabihin ay manalangin. Ngunit ano naman, ang dakila at mahihirap na hindi mo nangangalaman. Naisip ko kaagad na ito'y wala ng iba kung hindi ang langit at impyerno. At sabi ko sa Kanya na, Panginoon, gusto kong ipakita mo sa akin ang langit pero hindi ang impyerno. Nagdasal ako ng taimtim sa Kanya. At sinabi ko na kung yun ang Kanyang nais, susundin ko kahit na ako'y takot na takot. At sinabi ko sa Kanya na kailangan niya muna akong baguhin dahil gusto kong magbago para sa Kanya. Magmula nun, araw-araw akong nagdasal sa Kanya hanggang dumating ang buwan ng Nobyembre kung saan isang lingkod ng Panginoon ang dumalaw sa aming bahay upang magbigay ng mensahe mula sa Panginoon na kailangan ko daw maghanda dahil malapit nang ipakita sa akin ang kaharian ng langit at impyerno. Tinanong ko siya kung paano niya nalaman dahil wala akong pinagsabihan tungkol dito. At ang naging sagot niya sa akin ay, ang Diyos na iyong pinaglilingkuran at pinupuri, parehong Diyos na aking ding pinupuri, ang nagsabi sa akin. At pagkatapos na nagdasal kami kasama ang ibang pamilya at ibang kasamahan sa simbahan. At habang nagdadasal, ay biglang lumiwanag
at nakita ko ang pagbukas ng langit na may dalawang anghel na pababa. Tinanong ko ang mga ito kung bakit sila naparito, at ang sabi nila, narito kami para sa isang misyon. Narito kami dahil kailangan mong makita ang langit at impyerno. Magmula nun ay hindi ako iniwan ng mga anghel hanggat hindi dumating ang takdang araw. At kahit saan ako pumunta, nakasunod sila sa akin. Mula paaralan hanggang sa pag-uwi ng bahay. Napakatangkad ng mga anghel. Napakaganda nilang tingnan at napakaganda nilang kanilang pakpak. Maningning ang mga ito nakasuot ng kristal na sandals at ang banal na puting damit. At ang lingkod ng Panginoon na dumalaw sa aming bahay ay pinagsabihan ako na kailangan kong maging handa, na kailangan kong ihanda ang sarili ko dahil malapit ko nang makita ang langit at impyerno. At para makita ito ay kailangan kong mamatay. Hindi ito naging madali para sa akin. Tinanong ko siya kung paano ako mamamatay dahil nga napakabata ko. At ang naging sagot niya ay, wala kang kailangan ipag-alala. Lahat ng bagay sa Diyos ay perpekto. Noong ikapito ng Nobyembre, habang pauwi ng bahay, nakarinig ako ng isang tinig na nagsabing, maging handa, dahil ang araw na ito ang iyong kamatayan. Alam ko na ang tinig na iyon ay mula sa banal na espiritu. At sinabi kong, Panginoon, hindi ko malas na mamatay ngayon. Ngunit inulit niya ang kanyang sinabi na, maging handa, dahil ang araw na ito ang iyong kamatayan. Sinabi niya ito ng mas malakas na mahigit na puwersa. At kahit na ako'y takot na takot, sinuko ko ang aking sarili. At nung kauwi ng bahay, naroon ang aking pamilya, mga sister sa simbahan at ang lingkod ng Diyos na dumalaw sa amin dati. Sinabi nga na kailangan akong pahiran ng langis. At habang ako'y pinapahiran, pakiramdam ko ay binabalutan ako ng hindi maipaliwanag na bagay na nakapaligid sa akin, na parang sandata na hindi man lang nila ako mahawakan. At habang nananalangin, biglang sumikip ang aking dibdib at nahirapan ng huminga. Nagsimulang sumakit ang aking tiyan at puso, pati na rin ang buo kong katawan. At ang kaya ko lamang sabihin na ibigyan niya ako ng lakas dahil hindi ko makaya ang sakit. At nang tumingin ako sa langit, nakita ko ang pagbubukas nito. Nakita ko ang mga anghel. Hindi 2 o 10, kundi milyong mga anghel na nagtitipon at sa gitna nito ay 10,000 beses na liwanag kaysa sa araw. At doon ko sinabi na, Panginoon, ikaw na yan ang dumarating. At sa mga oras na iyon, narinig ko ang boses ng Panginoon. Napakagandang tinig na mararamdaman mo yung mga halong pagmamahal. Huwag kang matakot, anak, dahil ako ang Panginoon, ang iyong Diyos. At ako'y dumating dito upang ipakita sa iyo ang aking pinangako. Pagkatapos na bumangon ako sa pagkakaluhod at nawala ang takot. At habang ako'y naglalakad, nagsimulang buksan ng mga anghel ang daan, kung saan isang matindi at maningning na liwanag ang tumambad sa akin, kung saan nakaramdam ako ng kapayapaan. Ang masilayan ko ito, nakita ko ang isang maganda, matangkad, matikas at matipunong lalaki. Masyadong maliwanag para masilayan ang kanyang muka, ngunit nakita ko ang kanyang napakagandang buhok na maningning na parang ginto, at napakaputing damit na may gintong pamigkis na sumagi sa kanyang dingdib. At nakalagay, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Tumingin ako sa kanyang mga paa. Suot niya ang makintab na gintong sandalyas. Inabot niya ang kanyang kamay sa akin at nang hinawakan ko ito, alam ko na yun na ang simula ng papakita ng Panginoon sa akin tungo sa langit at impyerno. Biglang umuga ang lupa at bumiyak sa gitna. May isang madilim na lagusan kung saan kami dumaan pababa, at isang kakilakilabo na kadiliman at malaking bilog ang aking nakita. At maririnig ang milyong-milyong boses na sumisigaw. Nakaramdam ako ng init na pakiramdam kung masusunog ang aking balat. At yun na palang lagusan patungo sa impyerno. Pagdating namin sa dulo ng lagusan, iniabot sa akin ng Panginoon ng isang papel at lapis upang isulat ang mga pangyayaring aking makikita at maririnig. At sinabi ko kay Jesus na, Panginoon, susundin ko ang iyong pag-uutos. Ngunit ngayon talang ang dami ko nang nakikita. Mga kaluluwang pinapahirapan at napakalawak na apoy. Nakita ko ang kakilakilabot na itsura ng mga demonyo. Tumatakbo ang mga ito ng mabilis at may hawak na bagay sa kanilang kamay. Tinanong ko ang Panginoon kung bakit sila tumatakbo at ano yung hawak nila. Yun pala ay dahil nagmamadali ng mga ito, dahil alam nilang malapit nang maubos ang kanilang oras upang sirain ang sangkatauhan at kanyang mga hinirang. At ang bitbit nilang darts ang paraan ng kanilang pagsira sa mga tao.
na bawat isang demonyo ay binigyan ng pangalan upang sirain ang tao at dalhin sa lugar na yon. Layunin nilang dalhin ang mga ito sa impyerno. Nakita ko kung paano tumakbo ang mga demonyo papalabas patungo sa ating mundo. At sinabi ni Jesus, tutungo sila sa lupa upang dalhin at itapon ang sangkatauhan sa lugar na ito. At habang sinasabi ito ay humagulgol ang Panginoon sa iyak na parang gusto ko na rin umiyak. Pagkatapos ay dinala ako ng Panginoon sa isang selda kung saan nakita kong isang binatang nasusunog sa gitna ng apoy. Pansin ko rin na may nakasulat sa noo nito, numero 666 na parang nakatattoo din sa kanyang balat. Ang kanyang katawan ay nabubulok at tinuod habang siya ay nasusunog. Sumisigaw ito at humihingi ng tulong sa Panginoon, ngunit ang tugon ng Panginoon ay, huli na, ibinigay ko sa iyo ang pagkakataon at hindi mo ninais magsisi. Itinanong ko sa Panginoon kung bakit naririto ang binata. Ito daw ang malapit sa kanya noon, ngunit gaya ng iba ay tinalikuran siya. Napunta sa maling landas at nalulong sa masamang bisyo. Muling lumuha ang Panginoon at sinabi, hindi ko nilikha ang impyerno para sa sangkatauhan. Nilikha ko ito para sa demonyo at kanyang mga anghel. Ngunit dahil sa kasalanan at kakulangan ng pagsisisi, dito bumabagsak ang mga tao. Anak, ibinigay ko ang aking buhay para sa sangkatauhan. Ibinigay ko ang aking buhay dahil sa pagmamahal at awa, upang sila ay hindi mapunta sa lugar na ito, upang ang sangkatauhan ay magpatuloy sa pagsisi at makapasok sa kaharian ng langit. Doon ko nakita kung gaano hindi matiis ng Panginoong pagluha dahil sa sakit na kanyang nadama habang pinagmamasdan ng mga tao sa impyerno. Sadyang nakakakilabot at nakakatakot ang lugar na iyon. Ngunit dahil kasama ko ang Panginoon, pakiramdam ko ako'y ligtas. Itinanong ko siya kung may kamag-anak ako sa lugar na iyon. At dinala niya ako sa kabilang selda kung saan nakita ko ang isang babaeng hinuud ang kanyang mukha. At mga demonyong walang tigil sa pagsaksak sa kanyang katawan. Sumisigaw ito at humihingi ng tulong sa Panginoon. Nagmamakaawa na patawarin at ilabas sa lugar na yon kahit sa loob lamang ng 1 minuto. Hindi ako makapaniwala na makakakita ako ng isang kamag-anak sa lugar na yon. Iyon ang aking lola. Dahil sa hindi pagpapatawad, hindi rin siya pinatawad ng Panginoon. Ayon sa Panginoon, may pag-asa kapag magpatawad habang ikaw ay nasa lupa. At ang mga hindi marunong magpatawad ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Habang kami ay paalis sa lugar na yon, nakita ko na napakaraming kaluluwa na nahihirapan at nasusunog sa impyerno. Karamihan sa kanila ay niabot ang kanilang kamay upang humingi ng tulong at pakiusapan ng Panginoon na ilabas sila. Ngunit wala nang magawa ang Panginoon at bigla niyang sinabi sa akin na masakit para sa akin na makita ang bagay na ito. Kaya pakiusap, sabihin mo sa mga tao na habang sila ay nabubuhay sa mundo, may pag-asa pa silang magsisi. Bago kami umalis, may huling puguntong pinakita sa akin ng Panginoon. Sinabi niya na maraming mga sikat na tao sa impyerno at nakarating kami sa lugar kung saan nakita ko ang isang babae. At sinabi ng Panginoon, yung babaeng nakikita mo ay si Selina. Sumisigaw ito at nagmamakaawa sa Panginoon. Ngunit gaya ng sagot niya sa iba, huli na nga ang lahat. Tumingin sa akin ng babae at sinabi, pakiusap, sabihin mo sa mga tao nangyayari dito. Sabihin mo na huwag silang pumunta dito. Sabihin mo huwag na nilang pakinggan ang mga kanta ko o kahit awitin ng mga ito. At tinanong ko siya kung bakit. Sinabi niya na bawat oras na ipatugtog at awitin ng kanyang mga kanta ay lalo siyang pinahihirapan sa impyerno at hahagisan ng sibat ng mga demonyo. Maliban dito ay lumalapit din ang mga tao papunta sa impyerno. Tinignan ko ang buong lugar at punong-puno ito ng mga artista at singer na namatay na. Wala silang ginawa kundi magkanta ng walang tigil. Sinabi ng Panginoon na, anak, kung ano man ang ginagawa ng isang tao sa lupa at hindi pa nagsisisi, ayun din ang gagawin dito. At dinala ako ng Panginoon sa lugar kung saan nakita ko ang isang kilalang tao. Noon, akala ko, lahat ng tao na mamatay ay napupunta sa langit. Na lahat ng nagsisimba ay napupunta sa langit. Ngunit mali ako dahil nakita ko ang isang papang naghihirap sa impyerno. Tinignan ko ang kanyang mukha at siya ay si Pope John Paul II. Sinabi ng Panginoon na, tingnan mo anak, ang isang papa ay naririto dahil sa kanyang hindi pagsisisi. Walang makasalanan, walang taong sumasamba sa anito, walang sakim at sinungaling ang magmamana sa aking kaharian. Oo, marami siyang bagay na nasabi, ngunit kailanman hindi niya sinabi ang totoo.
Kahit alam niya ang katotohanan, pinili niya pa rin ang pera kahit siya ay nangangaral sa mga tao. Hindi niya sinabi sa mga tao na totoo ang impyerno at langit. At ngayon siya ay naririto. Pinangmasdan ko ang papa at may nakabalot sa kanyang lalamunan. Isang demonyo na nababalutan ng karayom. Pilit niya itong tinatanggahan ngunit patuloy ding bumabalik. Halika anak, sabi ng Panginoon. Ipapakita ko sa iyo ang buhay ng papang ito. Pinakita ng Diyos ang buhay ni John Paul at nakita ko kung paano siya mahalin ng mga tao. Iniidolo siya ng mga tao imbis ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon na napakaraming tao na hahatak ng Papa na akala nila sila'y maliligtas nito. Ngunit sinabi ng Panginoon na walang sino man ang makakapagligtas sa isang tao kung hindi siya, wala ng iba. Gusto ng Panginoon na tayo lumapit sa Kanya dahil tayo mahalaga para sa Kanya. Tayo ay mahal niya. Pinakita ng Panginoon ang lugar kung saan maraming taong naglalakad papunta sa impyerno. Maraming tao na naglalakad papunta sa lagusan na may kadena sa paa at nakasuot na itim na damit. At habang pinagmamasdan ang mga ito, nakita ko ang dalawa kong pinsan na naglalakad papunta sa lugar na yon. At sinabi kong, Panginoon, papunta dito ang aking pamilya. At sinabi ni Jesus, Anak, ang mga taong nakikita mo ay mga taong hindi ako kilala. At ang dala-dala nila ay ang kanilang kasalanan. Sabihin mo sa kanila na pumunta sa akin, na patatawaran ko lahat ng kanilang mga kasalanan, na nakabukas ang aking mga palad para hintayin sila. Sabihin mo na sila ay naglalakad papunta sa lugar na ito, na pinili kita bilang isang bantay na nangangahulugang ikaw ay magsasabi ng katotohanan sa kanila. Sinabi ng Panginoon na maraming tao naglalakad papunta sa lugar na iyon. Mga sikat at mahahalagang tao. Gaya na lamang ng isang tao na pinakita sa akin ng Panginoon. Kilala siya sa buong mundo, ngunit siya ay satanista at hindi ito alam ng marami. Nakipagkasundo siya sa demonyo upang makamit ang kasikatan, ang katanyagan. Ang kanyang galaw kung paano sumayaw, yun ang nakita ko kung paano maglakad ang mga demonyo sa impyerno habang pinahihirapan ng mga tao. Sila ay dumudulas patalikod at hindi paharap. At ganoon din ang pagsayaw ni Michael Jackson. Hindi itong naging madali para sa akin na makita siya sa kalagayan na yon. Ang sabi ng Panginoon, na kung sino man ang nakikinig o kinakanta at tumahanga kay Michael Jackson ay isang patibong na demonyo upang ikaw ay mapunta rin sa impyerno. Ngayon kailangan itakwil ito ng mga tao dahil gusto ni Jesus na makawala tayo sa patibong na iyon para tayo hindi mapahamak at mawala. Susunod na nakita ko ay mga taong nakatali ang mga kamay hanggang sa paa. Mga taong naglalakad papunta sa impyerno. Bawat isa ay nakasuot ng puting damit, ngunit ito ay punit-punit, gusot at puno ng mantsa. Nakita ko ang aking mga tiyo at iba pang tao na tumalikod sa Panginoon. At ang sabi ni Jesus, Anak, ito ang mga taong kilala ko, ngunit nag-iba ng landas, at mga taong sabay nakasangkot ang namumuhay sa dalawang klase ng magkaibang relasyon. Tingnan mo kung paano sila lumayo sa akin, paano nila ako tinalikuran. Gusto kong sabihin mo sa kanila na darating ako para sa kanila. Darating ako para sa mga banal na tao. Sabihin mo sa kanilang bumalik na sa dating landas. Humayo ka at sabihin mong ako'y naghihintay para sa kanila, na isuko sa akin ang kanilang buhay at ito'y papalitan ko ng kaginhawaan. At muling lumuha ang Panginoon at sinabing, Anak, papunta sila sa lugar na ito. Humayo ka at sabihin mo sa iyong mga tiyo, sabihin mo sa lahat ng kamag-anak mo na papunta sila dito. Anak, maraming taong hindi maniniwala sa iyo, tanging ako lamang ang iyong tapat na saksi. At kahit hindi ka nila paniwalaan, sabihin mo sa kanila ang katotohanan at ipapakita ko sa iyo kung paano napupunta ang mga tao dito. At pumunta kami sa isang lagusan kung saan maraming tao ang nahuhulog sa kailaliman. Hindi 1 o 2,000, kundi parang mga buhangin sa dagat na hindi mabilang. At sinabi ng Panginoon, Anak, yan ang paraan kung paano masira ang sangkatauhan, kung paano sila mawala. Masakit kung paano ko sila makitang mawala, kung paano mawasak ang kanilang buhay. At dinala ko ng Panginoon sa isang selda. Nakita ko ang mga iba't ibang klase ng demonyo. May lamesa at mga nakapaikot na mga upuan. At sinabi ni Jesus, Dito rin nagpupulong ang mga demonyo at nagpaplano kung anong gagawin sa sangkatauhan. Araw-araw silang nagpupulong at nagpaplano kung paano nila wawasakin ang mga pastor, pamilya misyonaryo, mga ebanghilista at lahat ng mga nakakakilala sa akin.
Gusto nilang wasakin ang buhay ng mga ito. Alam nila na ang mga taong ito ay singil sa libo-libong sangkatauhan, kaya gusto nilang sirain. Humayong ka, anak, at sabihin sa mga pastor na sabihin ang katotohanan, na sabihin lahat ng bagay na aking sinasabi, na huwag itong itago sa kanilang sarili lamang. At bago tayo umalis dito, may gusto pa akong ipakita sa iyo. May mga kabataan din na napunta sa lugar na ito. At sinabi ko, mga bata sa lugar na ito? Bakit po, Panginoon? Sinabi sa iyong banal na kasulatan na hayaan ang mga bata na lumapit sa akin at huwag silang pigilan sapagkat sila'y nabibilang sa kaharian ng Panginoon. Sumagot si Jesus ng, totoo ang kaharian ng langit, ngunit ang batang iyon ay kailangan lumapit sa akin. Dahil kung sino man ang lumapit sa akin ay hindi ko itatakwil. Kagad ipinakita sa akin ang 8 taong gulang na bata na nasusunog sa apoy. Umiiyak ang bata at sinabing, Panginoon, maawa ka sa akin. Alisin mo ako sa lugar na ito. Ayoko dito. Patuloy ang pag-iyak at paghiyaw ng bata at ito'y napapaligiran ng mga demonyo na kahawig ng mga cartoon. May dragon, Boise, Ben 10, Pokemon, Dora at marami pang iba. At tinanong ko sa Panginoon kung bakit naririto ang bata. At pinakita sa akin ng Panginoon kung paano namuhay ang batang ito. Nakita ko kung paano gugulin ng bata ang kanyang oras. Na sa buong araw ay walang ginawa kundi manood ng TV, panoorin ng mga cartoon. At sinabi ng Panginoon, Anak, ang mga cartoon, pelikula, mga soap opera na pinapakita araw-araw sa telebisyon ay instrumento ng demonyo para masira ang sangkatauhan. Sabihin mo sa mga magulang na turuan ng kanilang mga anak gaya ng nakasulat sa aking mga salita. Sinabi ng Panginoon na maraming bata sa lugar na yun dahil sa pagsuway. At tinanong ko siya, Panginoon, sabihin mo sa akin, bakit may mga bata sa lugar na ito? At sumagot si Jesus na, kapag ang bata may kaalaman na mayroong langit at impyerno, kung gayon may pagpipilian sila kung saang lugar nila naisin. Marami pang mga bagay na pwedeng ikwento tungkol sa impyerno. Pero sa ngayon, nais ko na munang ibahagi kung ano ang akin nakita sa kaharian ng langit. Sinabi ni Jesus na ipapakita niya sa akin kung ano ang kanyang inihanda para sa kanyang mga banal na tao. At nang makalabas kami sa lagusan ng impyerno, biglang nagkaroon ng liwanag at kami nagsimula ng pumaitaas sa kaharian ng langit. Sumalubong ang punto na may nakasulat na higanting mga letra na ginto na maligayang pagdating sa kaharian ng langit. Pagkatapos ay bumukas ang pinto at kami pumasok. Nakakita ako ng mga anghel na nagbibigay ng kaluwalhatian, karangalan at kapurihan sa ating Ama. At habang patuloy na naglalakad ay sumalubong ang isang mesang hindi ko makita kung hanggang saan dahil sa haba nito. May mga libo-libong upuan na nakabalot dito at sa pagitan ng bawat upuan ay may damit kasama ng korona. At sinabi ng Panginoon na, Anak, ang nakikita mong korona ay ang putong ng buhay. Nakatakip ang mesa ng isang puting mantel na may ukit ginto sa dulo. May mga plato, gintong kopa, prutas, lahat ay nakahanda sa mesa. At napakaganda nito. May isang napakalaking lalagyan sa gitna ng mesa na naglalaman ng alak para sa hapunan. At sinabi ni Jesus, Anak, lahat ay handa na para sa pagdating ng aking iglesia. Pumunta kami sa ibang lugar at nakita ko ng napakaraming tao sa hardin. Mga taong kilala mula sa Biblia, ngunit hindi sila matanda kung hindi mga bata. At meron isang binata na may hawak na malaking panyo, sumasayaw at pinapaikutan ng Panginoon. At sinabi ni Jesus na, ang binatang makikita mo ay ang lingkod na si David. At yun si Joshua, Moses, at yung isang binata ay si Abraham. Yung babaeng nakikita mo banda roon ay ang aking lingkod na si Magdalena at Sarah. Biglang sinabi ng Panginoon na siya si Maria, ang nagbigay ng kapanganakan sa Jesucristo na ako. Gusto kong malaman mo na wala siyang nalalaman sa lahat ng nangyayari sa lupa. Kaya kailangan mong sabihin sa lahat na totoo ang impyerno, na mahal ko sila, na gusto ko silang magsisi para makapasok sa kaharian ng langit. Sabihin mo na walang kinalaman si Maria sa lahat ng nangyayari sa mundo, na ang dapat lang nilang purihin ay wala nang iba kung hindi ako. Dahil hindi si Maria
o kung sino mang santo ang makakapagligtas sa kanila. Ako lamang ang makakapagligtas. Wala nang iba. Wala na. Ang mga tao ay naloko sa paniniwala sa mga santo na hindi naman pala. Na ito ay likha ng mga kamay ng tao na pinapasukan ng demonyo para maloko sa paniniwala. Gusto ng Panginoon kung ano ang makabubuti para sa lahat. Gusto niya makapasok lahat sa kanyang kaharian na magsisi at umalis sa pagsamba sa mga Diyos. Si Jesus ng Nazareth lamang ang makakapagligtas, ang nagbigay ng buhay niya para sa lahat. At sinabi niya na, pakiusap anak, huwag mong itikong ang iyong bibig at sabihin mo sa kanila ang katotohanan. Sabihin mo kung ano ang pinakita ko sa iyo. Lumingon ako sa malayo at nakita kong lungsod na maningning. Ayon sa Panginoon, ito ay ang mga mansyon na nakahanda para sa kanyang mga tao. Nagsimula kaming maglakad hanggang sa marating ang gintong tulay. At pagkatapos makatawid, ay nakita ko na lahat ng madaanan namin ay gawa sa ginto. Lahat ay napakaganda, napakagaling, parang maningning na salamin. Sadyang higit sa karaniwan. At nakita namin ang makalangit na tahanan at libo-libong anghel na gumagawa ng mansyon. Yung iba ay napakabilis at yung iba naman ay mabagal gumalaw. At may iba rin na halos wala nang ginagawa. At tinanong ko sa Panginoon, bakit ganon? May iba mabilis, may iba mabagal, at yung iba naman ay walang ginagawa. At sumagot siya na, yan ay kung paano magtrabaho ang aking mga tao sa lupa. Gagalaw ang anghel kung gagalaw ang tao. Sadyang hindi na nga kinakalat ang ebanghelyo. Hindi na sila nag-aayuno. Hindi na sila naglalakad sa daan upang mamigay ng mga artikulo na nagsasabi ng katotohanan. Ang ating mga tao ay nahihiya na ngayon. Sabihin mo sa kanila na bumalik sa dating daan. Ang mga anghel na nakita mong walang ginagawa ay pag-ari ng mga taong lumayo at tumalikod sa akin. At habang sinasabi ito ay napaluha muli ang Panginoon. At bigla nakarinig ako ng mga taong nagkakanta at hiniling ko sa kanya na dalhin ako sa lugar na iyon. At pinagmasdan lang ako ng Panginoon. Hindi ko makita ang kanyang mukha, ngunit nakikita ko ang galaw nito. At nakita ko ang mga luhang bumubuhos sa kanyang damit. Tinanong ko siya kung bakit siya umiiyak, ngunit ito ay hindi sumagot. Nakarating kami sa napakagandang hardin. Nakita ko ang mga bulaklak na umuugoy. Doon pala nanggaling ang tinig. Tinuro ng Panginoon ang mga bulaklak at sinabing, tingnan mo anak, pinupuri nila ako at sinasamba. Ang mga tao ay hindi na di tulad noon. Hindi na nila ako pinupuri at sinasamba. Hindi na nila ako hinahanap. Kaya ako ito sinasabi sa iyo. Gusto kong sabihin mo sa kanila na humingi sa akin ng tulong. Na lumapit sa akin dahil pupunta ako. Pupunta ako para sa mga taong naghahanap sa akin. Sa ngalan ng Espiritu at katotohanan. Para sa mga taong handa. Para sa mga taong pinagpala. Darating ako. Darating ako. At doon ko naintindihan kung bakit siya umiiyak. Dahil darating siya, ngunit hindi para sa mga hindi buong pananalig sa kanya. Babalik siya para sa mga taong nananalig sa kanya ng buo, sa espiritual at sa katotohanan. At sinabi ng Panginoon na kailangan ko nang bumalik sa lupa para ikalat sa mga taong aking nakita. Natotoo ang kaluwalhatian ng Panginoon. Natotoo ang aking mga nakita. Ito ay para lumapit sa kanya at magsisi sa mga kasalanan. Ako'y napaluha dahil ninais ko na sanang manatili sa langit at huwag nang bumalik sa lupa. Ngunit tinulo ng Panginoon ang lupa kung saan nakita ko ang aking pamilya. At sinabi ng Panginoon, oras na para bumalik ka sa lupa. Hinihintay ka ng pamilya at ng buong bayan. Lumusong ka sa ilog at ilubog ang iyong sarili. Ngunit bago ako umalis ay pinakita sa akin ng Panginoon ang kanyang pagbalik. Kung paano mangyayari ang araw ng kanyang pagdating. Isang malaking screen ang lumantad sa akin. Inobserbahan ko ang buong mundo. At bigla naglaho ang libo-libong tao. Ang mga sanggol na nasa sinapupunan ng mga babae na naglaho at sila'y nagsisisigaw. Maraming mga bata ang naglaho. Ang mga tao ay nagsisitakbuhan, nagsisisigaw na, hindi ito maaari. Anong nangyayari? At ang ibang tao na nakakakilala kay Jesus ay nagsasabing, dumating na si Jesus. At sinusubukan magpakamatay ngunit nananatili silang buhay. May mga aksidenteng nagaganap ngunit wala ni isang bangkayang makikita. Lahat ng tao ay buhay kahit na may pinsala sa katawan.
At sinabi ng Panginoon na sa mga araw na iyon, ang kamatayan ay aalis. Sa mga araw na iyon, ang banal na espiritu ay mawawala sa lupa. Sinabi sa akin ng Panginoon, Anak, sabihin mo sa mga tao na magsitawag sa akin habang ako'y malapit. Magiging huli na ang lahat para sa lahat ng maiiwan. Habang pinagmamasdan ng Panginoon ang mga taong naiiwan, nagsimula itong lumuha muli at biglang sinabing, Anak, darating ako sa lupa gaya ng nakasuad sa Biblia. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. At ang mga matay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Ngunit hindi lahat ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa akin na, Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala sa iyo'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, hindi ang Ama lamang. Pagkatapos magsalita ng Panginoon, ibinalik ako sa lupa. Umabot ng 5 oras bago ko namulat ang aking mga mata at nakapagsalita. Ngunit sobra akong nanghihina at hindi makapagsalita ng maayos. Umabot na ng 2 linggo bago ko nabawi ang aking lakas, at doon ko palang nasabi sa kanila ang lahat ng aking nakita. At sa mga panahon na yon ay dumating ang mga demonyo para pahirapan ako. Nanatili sila ng 3 araw sa amin. Gusto nilang makipagkasundo sa akin na itikom mga aking bibig, na wala akong dapat ipagsabi sa lahat ng aking nakita sa impyerno, dahil kung hindi ay papatayin nila ako. Pinalabanan ko ang mga ito, ngunit wala akong sapat na lakas. Sinusubukan ko silang labanan muli at biglang nagkaroon ng liwanag. Yun ang Panginoon, at doon ay naglaho ng mga ito. Ang patotoong ito ay hindi kasinungalingan, hindi biro, hindi kwento o panaginip. Totoo ang impyerno sa lahat ng mga hindi naniniwala. Gusto kong ipaalam sa inyo na totoo ito. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang araw na dapat imbitahin ng Panginoon, ang tagapagligtas sa inyong buhay. Ito ay simple ngunit mahalagang sabihin sa Kanya. Tinatanggap kita, Jesus. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ibinibigay ko ng buo ang aking buhay at kaluluwa sa iyo. Gusto kitang makasama ng walang hanggan. Piliin mo ang iyong kapalaran, buhay o kamatayan, langit o impyerno, si Jesus o ang diablo. Ito ay malinaw kung ikaw ba ay nabibilang kay Jesus o sa demonyo. Kahit na ang ginagawa mo ay mabuti o masama, ikaw ang pipili ng tadhana, buhay na walang hanggan o dagat ng apoy. Isipin niyo itong mabuti. Kailangan niyo ng magdesisyon ngayon. Namatay si Jesus para sa atin, para sa ating kasalanan. Binigyan niya tayo ng pagkakataon para mailigtas dahil sa kanyang awa. Tanggapin niyo siya bilang iyong tagapagligtas. At ngayong narinig niyo ang patotoo na ito, huwag niyong hayaan na pagsisihan niyo ito habang buhay sa impyerno. Amen.